Ang Pilipinas ay namamalagi sa loob ng zone of complex, pakikipag-ugnayan sa pagitan ng maraming mga tectonic plate, na kinasasangkutan ng maraming mga subduction zone at isang malaking zone ng strike-slip, na ang lahat ay nauugnay sa mga pangunahing lindol. Maraming mga lindol ng interplate ng mas maliit na magnitude ay nangyayari din ng regular dahil sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pangunahing tectonic plates sa rehiyon. Sa Mindanao ang mga lindol ay kabilang sa mga pinakakakilakilabot na mga kaganapan na maaaring maranasan ng isang tao. Narito ang 10 malalakas na lindol na nangyari sa Mindanao. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. October 2019, Cotabato Earthquakes. Noong October 31, isang 6.5 magnitude na lindol ang tumama sa Mindanao sa lalim ng 10 kilometro, kasama ang sentro na matatagpuan sa 1 kilometro timog ng Quezante. Ang isang maximum na napansin na pag-alog ng 7, ay iniulat mula sa Tulunan, Makilala, Kidapawan City, Santa Cruz, Matanao, Magsaysay, Bansalan at Digos. Ang ilang mga gusali sa Davao at Sorsogon ay malubhang nasira at ang ilan ay gumuho. Ang death toll ng dalawang lindol na ito noon October 29 at 31, ay itinaas sa 24, na may 563 katao na nasugatan, at 11 pa rin ang nawala. Mahigit sa 300 aftershocks ang naitala pagkatapos ng lindol. Isang hotel sa lungsod ng Kidapawan ang gumuho kasunod ng lindol. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, walang sinuman ang nasa loob ng tumama ang lindol. Sinuspinde ng gobyerno ng Davao City ang mga klase sa lahat ng antas. Ang mga apektadong residente sa Makilala, Cotabato ay nakita na nagmamakaawa sa highway para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas at mga tents. Ayon sa NDRRMC, humigit kumulang 30,000 pamilya o 150,000 individual ang naapektuhan ng lindol. 2017, Surigao Earthquake. Ang lindol sa Surigao noong 2017, ay naganap noong February 10, 2017, sa 3 minuto pasado alas 10 ng gabi na may lakas na surface wave magnitude na 6.7 mula sa baybayin ng Surigao del Norte sa Pilipinas. Ayon sa scale ng lindol ng PHIVOX ang lindol ay isang intensity 7 o mapanirang lindol. Sa nakaraang lalawigan ng Surigao ay nakaranas din sa pamamagitan ng isang magnitude 7.2 na lakas ng lindol sa parehong taon 1879 at 1893. Ayon sa kagawaran ng Social Welfare and Development, hindi bababa sa 300 mga bahay sa Surigao del Norte ang nasira kasunod ng lindol. 7 tulay ang gumuho. Hindi bababa sa 11 bayan ang naapektuhan, nakaranas ng mga outage ng kuryente. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Surigao del Norte ay inasahang ang gastos ng pinsala sa pag-aari at infrastruktura ay hindi bababa sa 665 na milyong piso. 8. November 2023 Mindanao Earthquakes. Noong November 17, 2023, ang lalawigan ng Sarangani sa isla ng Mindanao sa Pilipinas ay napinsala ng isang lindol na sumusukat sa magnitude 6.7. Nagkaroon ito ng isang maximum na napansin na intensity ng 8, o malubhang sa Modified Mercalli Intensity Scale. Hindi bababa sa 11 tao ang napatay at isa pang 730 ang nagamot para sa mga pinsala, kabilang ang 450 dahil sa panik. Hindi bababa sa 644 na bahay ang gumuho, 618 sa Sorsogon at 26 pa sa rehiyon ng Davao. Aabot sa 4,248 ang iba pa ay nasira, kabilang ang 3,942 sa Sorsogon, at 306 na iba pa sa rehiyon ng Davao. 7. 2019, Davao del Sur Earthquakes.
Noong December 15, 2019, ang lalawigan ng Davao del Sur sa isla ng Mindanao sa Pilipinas ay napinsala ng isang lindol na sumusukat sa magnitude 6.8. Nagkaroon ito ng isang maximum na napansin na intensity ng 7 o napakalakas sa Modified Mercalli Intensity Scale. Hindi bababa sa 13 katao ang napatay at isa pang 210 ang nasugatan. Mayroong isang series ng mga malalaking aftershocks, kabilang ang siyam sa magnitude 5.0 sa unang 48 oras pagkatapos ng main shock, na may pinakamalakas sa magnitude 5.7 mga isang oras pagkatapos na may isang maximum na nadama ng 7. 6. 2021, Davao Oriental Earthquake. Noong August 12, 2021, isang malakas na magnitude 7.1 na lindol ang tumama sa isla ng Mindanao sa lalim na 55.1 kilometro. Nagkaroon ito ng isang maximum na intensity 5 sa PHIVOX Earthquake Intensity Scale. Walang pinsala o pinsala ang naiulat ngunit isang binata ang napatay ng lindol. Napinsala malapit sa Davao Oriental ng maaga noong August 12 Thursday ng umaga. Nauna nang nakalista ng PHIVOX ang lindol bilang magnitude 7.3 sa lalim ng 69 na kilometro, pagkatapos ay binago ang pagpapayo nito sa isang lakas na 7.2 na lindol, na naganap sa lalim ng 50 kilometro. Kalaunan ay bumalik ito sa orihinal na ulat ng isang lindol na 7.3. Sa 6:06 AM, binago pa ng PHIVOX ang ulat nito sa isang lindol na 7.1, sa lalim ng 39 na kilometro. 5. 2010, Mindanao Earthquakes. Ang lindol sa Mindanao noong July 24, 2010, ay naganap sa Southern Philippines sa Moro Gulf. Ito ay isang komplikadong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan kabilang ang tatlong pangunahing mga kaganapan, isang triplet earthquake, ng magnitude 7.3 o mas malakas noong July 23, at dalawang makabuluhang aftershocks ng magnitude 6.6 sa ika-24 at ika-29. Ang lahat ng ito ay malalim na lindol, sa kalaliman mula sa 565 kilometro hanggang 634 na kilometro. Nagresulta ito sa minimal, ngunit napakamalawak na pagyanig sa ibabaw, na may isang maximum na intensity ng 4. Dahil dito walang mga ulat ng mga casualty o pinsala. 4. 2025, Davao Earthquakes. Noong October 10, 2025, isang doublet earthquake na binubuo ng dalawang kaganapan na sumusukat sa magnitude 7.4 at 6.7 hanggang 6.8 ay tumama sa Eastern Mindanao sa Pilipinas. Ang parehong mga kaganapan ay nagtaas ng mga babala sa tsunami para sa 7 lalawigan at mga bahagi ng Indonesia, na may mga minor tsunami na binabantayan. Daan-daang mga aftershocks ang naitala. Ang lindol ay tumama lamang sa 11 araw pagkatapos ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Gayunpaman, napagpasyahan na ang mga kaganapang ito ay hindi nauugnay. Hindi bababa sa 10 pagkamatay ang naiulat, habang higit sa 1,027 katao ang nasugatan o naisugod sa hospital sa maraming lugar. Maraming mga lalawigan at lokalidad ang nasuspended ang trabaho at klase, habang ang pinsala sa infrastruktura ay laganap. Ang mga panginginig ay naramdaman din sa ibang parte ng Mindanao. Hindi bababa sa 2.12 na bilyong piso ang naitalang na pinsala. 3. 2002, Mindanao Earthquake. Noon March 6, 2002, alas 5:15 ng umaga nang maganap ang ika-6 na pinakamalakas na lindol sa mundo ng taon, nakarehistro ito sa magnitude na 7.5 at isang megathrust earthquake. Nagmula ito malapit sa Cotabato Trench, isang zone ng deformation na matatagpuan sa pagitan ng Philippine Sea Plate and the Sonde Plate, at naganap malapit sa pinakamalakas na lindol ng Pilipinas noon ika-20 siglo, ang 1918 Celebes Sea Earthquake. Ang buong bansa ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mataas na antas ng aktibidad ng bulkan at seismic. Ang lindol ay may responsible sa 15 pagkamatay at humigit kumulang 100 pinsala.
Aabot sa 800 mga gusali ang nasira bilang isang resulta, marami mula sa pagbaha na nabuo ng mga pagguho ng lupa malapit sa Mount Parker at falling debris. Tulad ng 1,918 na kaganapan, sumunod ang isang tsunami. 2. December 2023 Mindanao Earthquake. Noong December 2, 2023, sa 37 minuto pasado alas 10 ng gabi, isang sandali na magnitude 7.6 na lindol ay naganap sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ang mababaw na lindol sa subduction ay pumatay ng hindi bababa sa 3 tao at iniwan ang 79 na nasugatan. 3 pagkamatay ang naitala, isa sa Tagum, isa sa Barobo at isa pa sa Bislig. Ang mga pagkamatay ay naiugnay sa pagbagsak ng mga konkretong pader. 79 na tao ang nasugatan, kabilang ang 12 sa rehiyon ng Davao. Bilang karagdagan, ang 8,315 na bahay ay bahagyang nasira, at 390 ang nawasak, nagkakahalaga ng 44 na milyong piso. Ang kabuuang pinsala ay tinatayang nagkakahalaga ng 133 na milyong piso. Hindi bababa sa 379,765 katao mula sa 100,174 na pamilya ang naapektuhan, kabilang ang 100,533 residente na naiwan na walang tirahan. 1976, Moro Gulf Earthquake. Ang lindol noon August 17, 1976, 11 minuto pasado alas 12 ng umaga, ang lindol ng Moro Gulf at tsunami ay naganap malapit sa mga isla ng Mindanao at Sulu sa Pilipinas. Sinusukat nito ang 8.0 magnitude na naganap sa lalim ng 20 kilometro. Ang lindol ay sinamahan ng isang mapanirang tsunami na nagresulta sa karamihan ng tinatayang 5,000 hanggang 8,000 na nasawi. Ito ang pinakahuling at pinakamalakas na lindol sa Pilipinas sa 58 taon mula noong 1918 na lindol ng Celebes Sea. Parehong ang lindol at kasunod na tsunami ay tumama sa lugar. Ang maximum na taas ng mga alon ay umabot ng 9 na metro sa Libak, 4.3 metro sa Alicia, 3 metro sa Risa Bay sa silangang baybayin ng Basilan, at sa mga isla ng Jolo at Sakal. Hindi bababa sa 5,000 katao ang namatay sa panahon ng lindol at tsunami, na may libo-libong higit pang natitirang nawawala. Ang isang malaking bahagi ng mga nasawi, pinsala, at nawawalang mga tao ay siguro naanod sa dagat at nilamon ng mga pating dahil ang malakas na lindol ay tsunamigenic, o nabuo ito ng tsunami.